Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Binibining Jeneline Sunyo Loot, kababayan ho natin na negosyanteng nakabase na ho doon sa bansang Israel. Si Bombo Dennis Hamido po ito. Together with me, si Bombo Alaysa Eclarinal. Good morning po sa inyo mula dito sa Pilipinas. Hello po, magandang umaga po sa lahat ng nanonood, nakikinig sa atin sa Pilipinas at sa ibang sulok ng mundo. Hello po. Unang-una, nais po namin kumustahin ang inyong sitwasyon sa kasalukuyan dahil nga halos 2 weeks na since yung, although may mga pangilan-ngilan na pag-atake sa mga nakalipas na panahon, pero yung malakihan talagang paglusob ay nangyari last weekend at matapos yung malakihang kaganapan po na ito, kumusta na ang inyo pong kalalagayan? Alam niyo po, nandito ako sa Israel simula po nung 10 years old ako. So, bali nakailang experience na rin po ako ng pag-uulan ng rockets dito, kung galing man po yan sa Hamas or sa Hezbollah, Gaza or Lebanon. Pero yung takot po na nararamdaman namin ngayon, ako personally po, yung nararamdaman ko is mas ngayon yung parang naramdaman namin yung takot dahil nga po yung impact ng paglusob nila is parang hindi kami hindi nakapaghanda ang Israel. And sa dami po ng mga nasawi at namatay at yung iba nga po is na-abduct pa. And as of now, hindi pa kasi din nila alam ang exact na bilang ng mga lumusob dito ng mga terorista. So yun po yung bagay na nakakatakot kasi hindi po namin alam kung pakalat-kalat pa ba sila ngayon, kung nasa ang lugar man sila. Kaya yung rockets po, the experience namin yan ilang taon na. Thankful naman po kami kasi protected kami ng Iron Dome. So, nai-intercept niya po yung rockets pag nasa taas. Though may mga ilan pa rin pong bumabagsak sa lupa at natatamaan ng mga buildings, pero yung ng casualties is hindi naman po ganun kalaki dahil meron po silang shelter dito. Basta sumunod lang po sa home front command na yung iniutos nila kung ano yung mga dapat gawin kapag kami mga ganong sitwasyon. Ang mas nakakatakot po talaga is yung mga suicide bombers, ganyan, yung mga bigla na lang pong paglusob ng hindi alam at sa mga civilian po sila umaatake. Okay, para ho sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay na nakakapakinig, nakakapanood ho ng ating panayam na ito, gaano ho kayo kalayo mula doon sa sentro ng sagupaan, yung mga pagsabog na nangyayari, yung pinakang sentro ho na sinasabing nandun yung grupong Hamas so far? Alam niyo po, kung mapapansin po natin sa mapa, napakaliit lang po ng Israel. Nasa Tel Aviv po ako ngayon, which is ito yung tinatawag nilang sentro ng kabuuan ng Israel. Kung let's say, ang pinakamalayo po na pwede naming biyahihin is nasa 6 na oras lang. So which is Ilat po. Kung let's say mula po dito hanggang sa Gaza, magdadrive lang ako nakarating po ako doon actually sa border mismo kasi may mga kababayan po tayo na na-deliveran ko doon during the pandemic ng mga groceries dahil may lockdown po noon. So nag-deliver ako sa kanila ng mga groceries. Wala pa pong 2 oras. Siguro po nasa parang 97 kilometers ang layo or mga ganun lang po yata, oo. Kung hindi po ako nagkakamali. Oo. Okay, may isa hong kontrobersyal na issue, yung sinasabi ng ilan na Israel daw yung pinaniniwalang pinanggalingan ng pagpapasabog dun sa isang ospital dun sa Gaza. Nasa mahigit 500 na mga civilian ho yung nasawi. Opo. Ano ho ang inyong masasabi? Bilang kayo'y matagal na ho dyan. Sabi nyo, 10 years old pa lang kayo, nandyan na ho kayo. Opo. Meron naman po kasi ako, ayon lang din po sa mga balita at sa mga footages na i-release both din ng network ng Gaza, ng Palestine and ng Israeli through satellite din po at saka yung mga expert po sa ganyan na nakita nila is makikita po na by 6:59 is nagpadala po ng maraming rockets ang Gaza towards Israel nung isang gabi. And by 7:10 po is nabalitaan nga na sumabog nga po yung ospital at marami nga po mga casualties. Then makikita din po dun sa mga footages kung i-review po ninyo, ayon din po sa balita, no? hindi din naman kasi ako makikita nyo na yung pong rocket mismo na pinadala ng Hamas is sila din po yung mismong bumagsak doon sa lugar nila.
So, at saka ano po, meron din pong conversation ang na nakita ang Israel na nag-uusap po yung dalawang Islamic Jihad na na members, at pinag-uusapan po nila yung tungkol sa pagbagsak nung rocket na yon, which is yun nga na nasabi nila na kanila nga po yun. Nanggaling po yung mismong rocket sa likod lang ng ospital, which is sementeryo. Ayun. Okay, may katanungan din po ang aking katandem dito, si Bombo Alonso Clarinal. Bombo Alonso, with your questions. Okay, Ma'am Jeneline, maitanong ko na ho, nagsimula na po ba ang taglamig dyan na posible raw magpapalala sa problema na maapektado ho ng gyera? Opo, actually ang winter po dito is napaaga kasi expected po namin siguro mga by November pa, pero a week before po nung gera, which is October 7, parang first week lang ng October or last week ng September is nag-start na pong mag-uulan at bigla nga pong lumabig yung klima. So isa din po to sa pwedeng makaapekto sa sinasabi nga pong gera, and sana lang po hindi na rin po siya lumaki dahil syempre marami pong mga kababayan, hindi lang kababayan natin, no, lahat ng mga nakatira dito sa Israel and sa teritoryo po ng Palestina is delikado po yung kanilang sitwasyon. So, yung mother ko nga po tsaka yung mga anak ko gusto na nilang umalis dito eh. Pero ako sa tagal ko po dito, sa totoo lang, feel ko pa rin na this is the safest place. Kahit po sa lahat po ng mga gera na pinagdaanan namin dito, naniniwala po ako sa kakayahan ng mga Israelis, ng mga Jewish, at dahil nga po sabi, di ba, na sila po yung chosen people. So, poprotektahan po ito ng ating Panginoon. Naniniwala po ako doon. Okay, magandang balita po yan para sa inyo, Ma'am Jeneline. At kaugnay naman po niyan, paano po na ipaparating ang mga tulong sa mga sibilyan mula sa gobyerno tulad ng mga pagkain at iba pang mga basic needs? Sa balita, ayon po sa balita ngayon, bubuksan na po nila ang dati kasi clinose nila yun ng access. Ang Israel po kasi ang nagpo-provide ng electricity, water, at saka fuel sa Gaza. So tinanggalan po nila sila ng access doon. Pero yung humanitarian aid po para po sa mga gamot or pagkain is alam ko po manggagaling ng Egypt. So sa ngayon, binuksan na po nila yung border para po makapasok yung mga tulong sa mga sibilyan ng mga Palestino na nasa part ng Gaza. Pero sabi po ng Israel, wag na wag lang daw po itong makakarating sa Hamas dahil kapag ka po nabalitaan nila na makakarating tong mga tulong na to at gagamitin din ng Hamas is mapipilitan po silang pasabugin ulit sila. Okay. One just last point, Miss Jeneline. Yung mga grupo na sumasang-ayon o kumbaga pumapabor dito sa panig ng Hamas ay may mga pinapakalat din ho ba na mga information parang kontra doon sa mga ibinabalita dyan sa bahagi ng Israel. Tulad ho nung issue nga doon sa pinasabog na ospital. So ano ho ito? Nakakarating din ba yung mga ganong impormasyon po sa inyo na nandyan mismo sa loob po ng Israel? Yes po. Actually, madami na nga po. Yun na nga din po ang isa sa mga nakakatakot din na hindi din kami sigurado kung magkakampihan po ba ang lahat ng mga kapitbahay, mga karatig bansa ng Israel kasi napapalibutan sila ng Syria, Jordan, Lebanon, tapos yun nga pong Gaza at yung sa West Bank, which is dito pa rin po sa loob ng teritoryo ng Israel. So kapag sila po is magsasama-sama, yun po yung mas nakakatakot. And tungkol po dun sa tanong nyo kung meron ba kaming nababalitaan, may nakakarating ba dito ng mga fake news, kumbaga. Madami po silang mga aligasyon or mga pinapabalita din sa community nila, sa mga Palestinyo, para po pasamain ang imahe ng bansang Israel. So kaya po lalong tumitindi yung galit kahit po sa ibang mga bansa, kahit sa Turkey, sa kung saan man po na merong mga Muslim, mga brothers nilang Muslim. So alam ko po nagrarally na sila ngayon at nanggugulo na sa mga embahada ng Israel at ng US.
So, wag lang po sana to magiging ugat ng World War III, sabi nga po nila. Kasi may posibilidad daw po, ayun din po sa mga usap-usapin dito na baka ito yung pwedeng maging ugat dahil nga pwedeng makialam yung mga ibang bansa at magkampi-kampihan na kumbaga. Lalo na po ngayon dahil nandito po si US President Biden. So, isa din po to sa mga parang nagpapainit sa tension, mas lalong nagpapatindi ng tension at stress dito sa Israel. Okay. By the way, taga saan po kayo dito sa Pilipinas? At baka may message po kayo doon sa mga kamag-anak po ninyong nag-aalala. Tungkol po sa mga kamag-anak namin dyan, wag po kayong mag-alala. Patuloy nyo lang po kaming ipagdasal. Maayos naman po ang kalagayan namin dito sa Tel Aviv. And yun pong mga nasa region ng Gaza region, malapit po doon sa mga nasa south. Wag po kayong mag-alala kasi meron naman po silang mga bomb shelter doon. So, hindi lang po, din ko po alam kung gaano kalala yung mga ibinabalita dyan kasi alam niyo po, kami din po yung mas nakakaalam ng kung ano po talaga yung sitwasyon namin. Though ito po talaga is mas nakakatakot kaysa dun sa mga previous pero wag po kayong mag-alala dahil may mga shelter naman po kami. Sige. With that, maraming salamat po, Binibining Jenaline Sunyo Luot, atin hong kababayan dyan sa Israel. Thank you so much. Thank you po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin, kababayan ho nating negosyante at nakabase na dun sa Israel sa nakalipas na mga dekada si Binibining Jenaline Sunyo Luot.